Isipin ang isang taong naglalakad sa buhay na nararamdaman ang lahat ng bagay. Hindi lang sa sarili nilang emosyon, pati na rin sa iba. Kinukuha nila ang mga mood tulad ng isang radyo na nakakakuha ng mga signal na tumutuon sa bawat frequency sa kanilang paligid. Ang ilan ay tinatawag silang empath. Ang iba ay tinatawag silang sensitibong mga kaluluwa. At kahit papaano, sa isang lugar sa daan, natutunan nila ang isang hindi sinasabing panuntunan. Ang kanilang regalo ng malalim na pakiramdam ay may kapalit. Dapat silang maging santuwaryo ng lahat. Ang balikat ng lahat ay pinag-iiyakan. Libreng therapist ng lahat. Ngunit pagkatapos ay may nagbabago. Isang araw, huminto ang isa sa mga sensitibong kaluluwang ito. Huminto sila sa pagsipsip sa damdamin ng lahat na parang espongha. Tumigil sila sa pagsasabi ng oo kapag ang lahat ng nasa loob nila ay sumisigaw ng hindi. Huminto sila sa pag-twist sa kanilang mga sarili, sa imposibleng mga hugis para lamang panatilihing komportable ang iba. At ang susunod na mangyayari ay nakakagulat sa lahat. Hindi sila nagiging malamig o malupit. Sila ay nagiging isang bagay na higit na nakakabagabag sa isang mundo na nakasalalay sa kanilang walang katapusang sakripisyo. Sila ay nagiging gising. Ngayon, narito kung ano ang mali ng karamihan sa mga tao tungkol sa pagiging sensitibo. Iniisip namin na ang sensitibong tao ay likas na malambot, natural na nag-aalaga, kahit papaano ay ipinanganak upang pangalagaan ang lahat. Ngunit hindi iyon tama. Ang kakayahang maramdaman ang lahat, ang radar na iyon para sa emosyon ng ibang tao, hindi ito nabuo dahil sila ay sinadya upang maging emosyonal na pangkat ng paglilinis ng mundo. Ito ay nabuo bilang kaligtasan ng buhay. Isipin ang bata na kailangang magbasa palagi sa silid. Ang taong natutong makadama ng kalooban ng isang magulang bago pa man sila pumasok sa pintuan. Ang isa na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pamamahala ng damdamin ng ibang tao. Ang batang iyon ay naging napakahusay na nakatutok sa lahat ng tao sa kanilang paligid, hindi bilang isang regalo, ngunit bilang baluti. Ang sensitibong bata na nakakarinig ng panganib sa pagbabago ng tono, na nakakaramdam ng paparating na bagyo bago ito humampas, ang batang iyon ay nakaligtas sa pamamagitan ng pananatiling alerto sa lahat. Narito ang problema bagaman. Napakahusay nilang magbasa ng iba, kaya nakalimutan nilang basahin ang kanilang sarili. Kaya ngayon, mayroon tayong mga sensitibong kaluluwang ito sa 30, 40, 50 taong gulang na nagpapatakbo pa rin ng parehong programa ng pagkabata. Naniniwala pa rin na ang kanilang halaga ay nagmumula sa pagiging kapakipakinabang. Kumbinsido pa rin na kung magbibigay lang sila ng sapat na pag-aalaga, sapat na pagsasakripisyo, sa wakas ay makakamit nila ang pagmamahal na kanilang hinahabol. Anong setup? Sinabi namin sa kanila na ang kanilang pagiging sensitibo ay isang regalo na dapat nilang ibahagi sa lahat. Sa lahat ng oras, anuman ang halaga nito sa kanila. Sinabi namin sa kanila na ang mga hangganan ay makasarili. Ang pagsasabing hindi ay hindi maganda. Ang pag-aalaga sa kanilang sarili kahit papaano ay nagtataksil kung sino sila. Ngunit panoorin kung ano ang mangyayari kapag ang isa sa mga kaluluwang ito sa wakas ay umabot sa kanilang limitasyon. At lahat sila sa huli. Siguro ito ay dumating pagkatapos ng mga taon ng pagbibigay hanggang sa sila ay guwang sa loob. Marahil ito ay dumating kapag ang isa pang tao ay tinatanggap ang kanilang kabaitan para sa ipinagkaloob. Marahil nangyayari ito sa isang ordinaryong Martes kapag nakaupo silang mag-isa at napagtanto na hindi nila matandaan ang huling pagkakataong may nagtanong kung kumusta talaga sila, may bumukas sa sandaling iyon. Hindi laging dramatic. Minsan ito ay isang tahimik na pag-iisip, isang simpleng tanong na nagbabago ng lahat. Paano kung tumigil ako? Paano kung tumigil ako sa pagsisikap na ayusin ang lahat? Paano kung tumigil ako sa pag-absorb ng sakit nila? Paano
kung hindi na lang ako available sa bawat krisis? Ang tanong na iyon ay nakakatakot sa kanila dahil binuo ng sensitibong kaluluwa ang kanilang buong pagkakakilanlan sa paligid ng pagiging kailangan. Hindi nila alam kung sino sila nang walang taong magliligtas. May umaaliw, may magliligtas. Ang kanilang buong buhay ay inayos ang sarili sa papel na ito. Ang pag-alis dito ay parang pag-ahon sa isang bangin. Ngunit narito ang aktwal na nangyayari kapag naglakas loob silang humakbang. Natuklasan nila na hindi ito isang talampas. Ito ay espasyo. Bukas, malawak, mapagpalayang espasyo. Space para huminga. Space upang isipin ang kanilang sariling mga saloobin. Puwang para maramdaman ang sarili nilang mga damdamin nang hindi nagsisiksikan ang mga damdamin ng iba. At sa espasyong iyon, nagsimula silang makakita ng mga bagay na hindi nila nakikita noon. Ang mga pattern ay magiging malinaw sa sandaling huminto ka sa pakikilahok sa kanila. Napapansin nila kung paano tumatawag lamang ang ilang tao kapag may kailangan sila. Nakikita nila kung sino ang nawawala kapag hindi na sila ang unang umabot. Kinikilala nila ang mga emosyonal na vampira, ang mga kaakit-akit na tao na palaging may krisis, palaging nangangailangan ng suporta, palaging kumukuha, at hindi kailanman nakakakuha ng pabalik. Ngayon narito kung saan ito nagiging kawili-wili. Ang sensitibong kaluluwa ay hindi nagiging mapang-uyam kapag nakita nila ang mga pattern na ito. Yan ang kinatatakutan ng lahat, di ba? Na kung titigil sila sa pagbibigay, napakabukas, walang katapusang mahabagin, sila ay magiging matigas, mapait na bersyon ng kanilang sarili. Ngunit hindi iyon ang nangyayari sa lahat. Nagiging discerning sila. Nabubuo nila ang matatawag mong conscious sensitivity. Maari pa rin silang makaramdam ng malalim pa rin ang koneksyon, nag-aalok pa rin ng tunay na pakikiramay. Pero ngayon, pinipili na nila. Pinipili nila kung saan ididirekta ang kanilang enerhiya sa halip na ikalat ito sa lahat ng humihingi nito. Isipin mo na ganito, ang isang sensitibong kaluluwa na hindi pa nagigising ay parang ilaw ng baha na nagbibigay liwanag sa lahat at sa lahat ng nasa paligid nila habang nakatayo sa sarili nilang anino. Ngunit kapag sila ay nagising, sila ay nagiging isang spotlight, nakatutok, sinasadya, makapangyarihan. Pinasisinag nila ang kanilang liwanag kung saan ito tunay na mahalaga, kung saan ito tunay na kailangan, kung saan ito ay talagang makakagawa ng pagbabago. At oo, nangangahulugan ito na may mga taong naiiwan sa dilim. Ang mga nandoon lamang para sa libreng pag-iilaw, na hindi kailanman nila na sumikat ng anumang liwanag pabalik, bigla nilang nakita ang kanilang mga sarili na wala ang kanilang personal na araw. At hindi nila ito gusto kahit kaunti. Dito nagsimula ang mga akusasyon. Nagbago ka na. Hindi ikaw yung taong nakilala ko. Anong nangyari sa'yo? At ang maganda, ang nagising na sensitibong kaluluwa ay hindi na nag-aagawan para bigyan ng katiyakan ang mga taong ito. Hindi sila nagmamadaling patunayan na mabuti pa rin sila, mabait pa rin, dati pa rin maaasahang doormat. Pasimple silang ngumiti at iniisip, oo, nagbago na ako. Sa wakas. Dahil narito ang katotohanang walang pinag-uusapan. Ang lumang bersyon na iyon ang nagpasaya sa lahat na walang hangganan, na hinihigop ang sakit ng lahat na parang trabaho nila. Ang bersyon na iyon ay hindi totoo. Isa itong performance, isang diskarte sa kaligtasan na napagkamalan bilang personalidad. Ang totoong tao ay inilibing sa ilalim ng lahat ng mapilit na pag-aalaga. Ang totoong tao ay may mga opinyon na hindi nila binibigkas. May mga pangangailangan na hindi nila ipinahayag. May galit na hindi nila pinakawalan. Nagkaroon ng mga pangarap na hindi nila natuloy dahil masyado silang abala sa pamamahala sa emosyonal na panahon ng iba. Kapag ang totoong tao sa wakas ay nagsimulang lumitaw, hindi ito komportable. Hindi para sa sensitibong kaluluwa.
at tiyak na hindi para sa lahat ng mga taong nakinabang sa kanilang pagbubura sa sarili. Mayroong isang panahon kung minsan ay tumatagal ng mga buwan o kahit na mga taon, kung saan ang lahat ay nararamdaman na kakaiba at bago at bahagyang nakakatakot. Ang sensitibong kaluluwa ay kailangang matuto ng mga kasanayang hindi pa nila nabuo. Paano magsabi ng hindi ng walang paliwanag na 3 talata? Paano biguin ang isang tao nang hindi nalulunod sa pagkakasala? Paano makilala kapag sinusubukan ng isang tao na manipulahin sila pabalik sa mga lumang pattern? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa pagkakasala. Ang pagkakasala ay ang pangunahing sandata na ginagamit laban sa paggising ng mga sensitibong kaluluwa. Sa sandaling magsimula silang magtakda ng mga hangganan, ang pagkakasala ay dumating tulad ng orasan. Sino ka sa tingin mo? Inuuna ang sarili mo. Wala ka bang pakialam sa iba maliban sa sarili mo? Akala ko mabuting tao ka. At ang sensitibong kaluluwa na ginugol ang kanilang buong buhay na nagpapatunay na sila ay sapat na mabuti, nararamdaman ang pagkakasala na parang kutsilyo. Ngunit dito nangyayari ang tunay na gawain. Kailangan nilang umupo sa kasalanang iyon. Damhin ito nang hindi agad sinusubukang alisin ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga lumang pattern. Kailangan nilang tanungin ang kanilang sarili ng isang mahalagang tanong. Sinasabi ba sa akin ng kasalanang ito na may nagawa akong mali? O ito ba ay ang kakulangan sa ginhawa ng pag-angkin ng sarili kong buhay? Kadalasan, ito ang huli. Ang pagkakasala ay kamatayan lamang ng dating pagkakakilanlan. Ang bahagi na natutong mabuhay sa pamamagitan ng pagiging kapakipakinabang, sa pamamagitan ng pagiging kailangan, sa pamamagitan ng pagiging isa na nag-aayos ng lahat. Ang bahaging iyon ay natatakot na maging laos. Ngunit dapat itong maging lipas na, dahil ang sensitibong kaluluwa ay hindi maaaring maging kung sino talaga sila habang dinadala ang emosyonal na bagahe ng iba. At kaya nagsisimula ang tinatawag kong mahusay na pag-uuri. Ang mga relasyon na binuo sa walang katapusang pagbibigay ng sensitibong kaluluwa ay nagsimulang masira. Ang ilan ay mag-evolve. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit, na aktwal na nakikita ang sensitibong kaluluwa bilang isang buong tao sa halip na isang mapagkukunan na dapat makuha. Ang mga taong ito ay mag-a-adjust. Igagalang nila ang mga hangganan. Ipagdiwang nila ang mga pagbabago. Baka ma-inspire pa silang tingnan ang sarili nilang mga pattern. Ngunit ang iba ay lalaban. Magtutulak sila pabalik. Sasabihin nila ang mga bagay na dati ay napakadali. Susubukan nila ang pagkakasala, galit, pagmamanipula, anuman ang kinakailangan upang maibalik sa online ang kanilang emosyonal na sistema ng suporta. At dito nahaharap ang sensitibong kaluluwa sa kanilang pinakamalaking pagsubok. Mananatili ba sila sa kanilang paninindigan kahit na ang mga taong pinapahalagahan nila ay nagagalit sa kanila? Maaari ba nilang biguin ang iba na manatiling tapat sa kanilang sarili? Hindi ito madali. Ang sensitibong kaluluwa ay sinanay mula pagkabata upang maniwala na ang kaginhawaan ng ibang tao ay mas mahalaga kaysa sa kanilang sariling pagiging tunay. Natutunan nila na ang paggawa ng mga alon ay mapanganib. Ang paninindigan para sa kanilang sarili ay makasarili. Na ang kanilang mga pangangailangan ay hindi mahalaga gaya ng iba. Ang pagsira sa conditioning na ito ay nangangailangan ng isang bagay tulad ng lakas ng loob. Hindi ang dramatikong uri, ngunit ang tahimik na araw-araw na lakas ng loob na piliin ang iyong sarili kapag ang bawat cell sa iyong katawan ay na-program upang pumili ng iba. Panoorin kung ano ang nangyayari sa katawan kapag pinipigilan ng isang sensitibong kaluluwa ang mga tao na nakalulugod. Ito ay kaakit-akit. Sa loob ng maraming taon, marahil mga dekada, ang kanilang katawan ay palaging nasa estado ng stress. Pinoproseso ng kanilang sistema ng nerbiyos, hindi lamang ang kanilang sariling mga damdamin, kundi pati na rin ang iba.
Nagkaroon sila ng mga sakit ng ulo, mga problema sa tiyan, pagkahapo na hindi nakagagaling sa pagtulog. Ang kanilang katawan ay sumisigaw sa kanila na huminto. Ngunit patuloy silang nagtutulak dahil kailangan sila ng lahat. Ngunit kapag sa wakas ay huminto na sila, kapag sa wakas ay nagsimula na silang humindi, kapag lumikha sila ng mga hangganan na nagpoprotekta sa kanilang enerhiya, ang katawan ay nagsisimulang mag-relax. Ang talamak na pag-igting ay nagsisimula sa paglabas, nagsisimulang maglaho ang mahiwagang kirot at kirot. Ang pagtulog ay nagiging mas malalim, bumabalik ang enerhiya. Para bang sa wakas ay humihinga ang katawan pagkatapos ng ilang taon na pagpigil ng hininga. Ito ay may perpektong kahulugan. Ang katawan ay hindi kailanman sinadya upang iproseso ang emosyonal na basura ng iba. Ang sensitibong kaluluwa ay gumagana tulad ng isang emosyonal na planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya at binayaran ng kanilang katawan ang presyo. Kapag huminto na sila sa stress, pagkabalisa at sakit ng iba, natural na magsisimulang manumbalik ang kanilang pisikal na kalusugan. Ngayon narito ang isang bagay na mahalaga upang maunawaan. Kapag ang isang sensitibong kaluluwa ay nagising at nagsimulang makita ang katotohanan, hindi nawawala ang kanilang pagiging sensitibo. Ito ang kinatatakutan ng mga tao at hindi ito totoo. Hindi sila nagiging manhid o naputol o nanlalamig. Ang nangyayari ay nagiging conscious ang kanilang sensitivity sa halip na mapilit. Bago gumising, automatiko nilang hinihigop ang lahat tulad ng isang espongha sa tubig. Wala silang kontrol dito. May nalungkot sila. May nababalisa, nakaramdam sila ng pagkabalisa. May nagalit, pakiramdam nila ay responsable sila sa pag-aayos nito. Ngunit pagkagising, may nagbabago. Nararamdaman pa rin nila ang lahat ng emosyong iyon. Ang kanilang radar ay kasing tumpak, marahil ay higit pa. Ngunit ngayon ay may pause sa pagitan ng sensing at absorbing. Isang sandali kung saan maaari nilang itanong, akin ba ito o sa kanila? Gusto ko bang kunin ito o hayaan itong dumaan? Nabubuo nila ang matatawag mong selective membrane, sapat na natatagusan upang manatiling konektado, ngunit sapat na malakas upang manatili sa kanilang sarili. Ang conscious sensitivity na ito ay nagiging kanilang superpower. Maaari silang pumasok sa isang silid at agad na basahin ang enerhiya, ngunit hindi na sila natumba nito. Maaari silang makinig sa mga problema ng isang tao nang may tunay na pakikiramay, ngunit hindi nila iniiwan ang pag-uusap na nagdadala ng mga problemang iyon. Maaari nilang mahalin ng husto ang mga tao nang hindi nawawala ang kanilang sarili sa proseso. Ito ang regalo na palaging sinadya upang lumabas mula sa kanilang pagiging sensitibo. Hindi walang katapusang sakripisyo sa sarili, ngunit may malay na koneksyon. Hindi pagsipsip, ngunit tunay na empatya. Hindi nalulunod sa damdamin ng iba, ngunit mahusay na lumangoy sa emosyonal na tubig ng buhay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa mga relasyon kapag nagising ang isang sensitibong kaluluwa. Ito ay medyo kapansin-pansin. Ang mga taong gumagamit ng mga ito ay nagsisimula ng natural na mahulog. Karaniwang walang malaking paghaharap. Unti-unting kumukupas habang ang sensitibong kaluluwa ay humihinto sa pagiging available para sa lumang dynamics. Ang kaibigan na tumatawag lamang sa panahon ng krisis ay humihinto sa pagtawag kapag ang sensitibong kaluluwa ay tumigil sa pagmamadali upang iligtas sila. Ang miyembro ng pamilya na humingi ng patuloy na emosyonal na suporta ay nakahanap ng isa pang target kapag lumitaw ang mga hangganan. Ang kapareha na umasa sa sensitibong kaluluwa upang pamahalaan ang lahat ng emosyonal na paggawa ay natutong dalhin ang kanilang sariling timbang o naghahanap ng ibang tao upang dalhin ito para sa kanila. Ang paglayo na ito ay maaaring pakiramdam tulad ng pagkawala at sa isang paraan ito ay. Ngunit,
Ito ay ang pagkawala ng mga relasyon na hindi kailanman tunay na relasyon sa lahat. Naging arrangement sila. Mga kontrata kung saan ang sensitibong kaluluwa ay nagbigay ng walang limitasyong emosyonal na mapagkukunan kapalit ng mga mumo ng koneksyon. Kapag natapos ang mga kontratang iyon, magbubukas ang espasyo, at sa espasyong iyon, dumarating ang iba't ibang uri ng tao. Mga taong nakikita ang sensitibong kaluluwa bilang isang buong tao, hindi isang mapagkukunan. Mga taong nagbibigay ng kasing dami ng kinukuha nila. Mga taong gumagalang sa mga hangganan, sa halip na subukan ang mga ito. Mga taong nagmamahal sa totoong tao, hindi sa gumaganap na persona. Iba ang pakiramdam ng mga bagong relasyong ito. Mas magaan ang pakiramdam nila kahit papaano. Kahit na mas malalim, mayroong mas kaunting drama, mas kaunting krisis, hindi gaanong nakakapagod na emosyonal na pamamahala. Mayroong higit na kadalian, higit na katumbasan, higit na tunay na kagalakan. Ang sensitibong kaluluwa ay nakatuklas ng isang bagay na kamangha-mangha. Ang tunay na koneksyon ay talagang matahimik, hindi nakakaubos. Ang pag-ibig na tunay ay hindi nangangailangan na iwanan mo ang iyong sarili. Ang ibig sabihin ng tunay na pagkakaibigan ay kapwa-tao ang nag-aalaga sa isa't isa. Hindi isang tao ang gumagawa ng lahat ng pag-aalaga. Ngayon, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa galit. Dahil dito, nagiging kawili-wili ang mga bagay. Ang paggising na sensitibong kaluluwa ay madalas na nakatuklas ng napakalaking dami ng galit na nakabaon sa ilalim ng lahat ng mapilit na kagandahang iyon. Galit sa ginagamit. Galit sa pagiging taken for granted. Galit sa lahat ng oras na sinasabi nilang oo kapag ang ibig nilang sabihin ay hindi. Galit sa mga taong nagsamantala sa kanilang kabaitan. Galit sa kanilang mga sarili dahil sa pagpayag nito. Ang galit na ito ay maaaring nakakagulat. Ang sensitibong kaluluwa ay ginugol ang kanilang buong buhay sa pagiging mabait, pagiging maunawain, pagiging matiyaga. Pinigilan nila ang kanilang galit, kaya lubusan nilang nakalimutan na nandoon ito. Ngunit ito ay naroroon sa lahat ng panahon, namumulaklak sa ilalim ng ibabaw, tumutulo bilang sama ng loob, pait, talamak na stress. Kapag ang galit na ito sa wakas ay lumitaw, ang sensitibong kaluluwa ay madalas na panik. Iniisip nila, "Naku, nagiging tipo ako ng taong kahit kailan ay hindi ko ginustong maging. Ako ay nagiging galit at mapait at matigas, ngunit ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang galit ay hindi ginagawa silang bago. Ito ay nagsisiwalat ng isang taong laging nandyan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pahintulot na umiral. At ang galit na ito, kapag kinikilala at ipinahayag ng naangkop, ay talagang malusog. Ito ang bahagi nila na nakakaalam ng kanilang halaga. Ang bahaging ayaw gamitin. Yung part na nagsasabing, hindi, enough, I matter too, ang galit ay hindi nila kaaway. Teacher nila yon. Ipinapakita nito sa kanila kung saan mismo nilabag ang kanilang mga hangganan. Nagbibigay ito sa kanila ng lakas upang makapagtatag ng mga bago. Sinusunog nito ang huwad na sarili at inilalantad ang tunay na nasa ilalim. Ngunit ang sensitibong kaluluwa ay kailangang matutong kumilos ng may kasanayan sa galit na ito. Hindi para sumabog sa lahat ng nagkasala sa kanila. Hindi para maging bitter at kahina-hinala sa lahat ng koneksyon ng tao. Ngunit gamitin ang galit bilang impormasyon, bilang panggatong para sa pagbabago, bilang apoy na nagbabago sa kanila mula sa nakalulugod sa tao. Narito ang isang magandang bagay na nangyayari habang gumagaling ang sensitibong kaluluwa. Habang natututo silang igalang ang kanilang sariling mga pangangailangan at magtakda ng malusog na mga hangganan, madalas nilang makita ang kanilang mga sarili na gustong tulungan ng iba na gawin din ito. Pero iba na ngayon ang paraan ng pagtulong nila. Dati,
tumulong sila sa pamamagitan ng paggawa ng lahat para sa mga tao, sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang sakit, sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang mga problema. Tumulong sila mula sa isang lugar ng pamimilit at codependency. Ngayon ay tumutulong sila sa pamamagitan ng paghawak ng espasyo, sa pamamagitan ng paniniwala sa kakayahan ng mga tao na lutasin ang kanilang sariling mga problema, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang natutunan nang hindi sinusubukang iligtas ang sinuman. Nagiging sila ang matatawag mong conscious guide sa halip na isang compulsive rescuer. At ito ay talagang nakakatulong sa mga tao ng higit pa kaysa sa dating paraan. Dahil kapag iniligtas mo ang mga tao, pinatitibay mo ang kanilang kawalan ng kakayahan. Ngunit kapag naniniwala ka sa kanilang kapasidad na malaman ang mga bagay-bagay, tinutulungan mo silang makahanap ng kanilang sariling lakas. Naiintindihan ng nagising na sensitibong kaluluwa na ang pinakadakilang regalo na maibibigay nila sa iba ay hindi ang paggawa ng mga bagay para sa kanila, ngunit ang pagtitiwala sa kanila na gawin ang mga bagay para sa kanilang sarili. Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang bagay na tinatawag kong pagbabalik sa sarili. Pagkatapos ng paunang pagising, pagkatapos maitakda ang mga hangganan, pagkatapos magwakas ang ilang relasyon at magbago ang iba, may panahon kung saan kailangang matuto ang sensitibong kaluluwa na mag-isa sa kanilang sarili. Mag-isa talaga, hindi nag-iisa, ngunit sa pag-iisa. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, walang sino man ang sinusubukan nilang pasayahin. Walang sino man na ang mga emosyon ang kanilang pinangangasiwaan. Walang nagpe-perform para sa kanila. Sila lang, at ito ay maaaring hindi komportable sa una. Dahil kung wala ang lahat ng panlabas na ingay na iyon, kailangan nilang harapin ang kanilang sariling mga iniisip, kanilang sariling mga damdamin, kanilang sariling mga pagnanasa. Kailangan nilang tanungin ang kanilang sarili ng mga tanong na iniiwasan nila. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang iniisip ko? Sino ako kapag hindi ako kapakipakinabang sa isang tao? Ang mga tanong na ito ay maaaring nakakaramdam ng kakilakilabot. Dahil ang sensitibong kaluluwa ay gumugol ng napakatagal na pagtukoy sa kanilang sarili sa pamamagitan ng iba, na hindi nila lubos nakilala kung sino sila sa kanilang sarili. Ngunit dito nakasalalay ang tunay na kayamanan. Sa pag-iisa na iyon, sa lugar na iyon, kung saan hindi sila gumaganap o nakalulugod o nag-aayos, sinimulan nilang makilala ang kanilang sarili sa unang pagkakataon. Natuklasan nila ang kanilang sariling mga kagustuhan, ang kanilang sariling mga opinyon, ang kanilang sariling mga quirks. Nalaman nila kung ano ang nagpapatawa sa kanila kapag walang nanonood. Ano ang gumagalaw sa kanila kapag walang sino man ang magpapabilib. Ano ang nagbibigay ilaw sa kanila kapag walang sino man ang mangyaring. Natuklasan nila na sila ay kawili-wili. Na sila ay may mga kalaliman na hindi nila nagkaroon ng oras upang galugarin. Na sila ay talagang medyo magandang kumpanya at may nangyaring kahanga-hanga. Ang sensitibong kaluluwa ay umiibig hindi sa ibang tao kundi sa sarili nila. Hindi sa isang narcissistic na paraan, ngunit sa isang malumanay nagpapahalagang paraan. Sinimulan nilang makita ang kanilang sarili bilang karapat-dapat sa parehong pangangalaga at atensyon na palagi nilang ibinibigay sa iba. Sinimulan nilang tratuhin ang kanilang mga sarili ng may parehong habag na ipinaabot nila sa iba. Sinimulan nilang igalang ang kanilang sariling mga pangangailangan sa parehong dedikasyon na dinala nila sa iba. Ang pag-ibig sa sarili na ito ay revolusyonaryo. Dahil kapag minahal mo ng totoo ang sarili mo, hindi mo na matatanggap ang mga relasyon na kailangan mong talikuran ang sarili mo.
Kapag nalaman mo na ang iyong sariling halaga, hindi ka na makakasundo sa mga breadcrumb ng pagmamahal. Kapag natikman mo na ang kapayapaan ng pagiging mag-isa sa iyong sarili, hindi mo na matitiis ang mga koneksyon na lumilikha ng kaguluhan. Ang sensitibong kaluluwa na nagising at bumalik sa kanilang sarili ay nagiging hindi matitinag sa paraang hindi pa nila nararanasan noon. Hindi dahil pinatigas nila ang kanilang puso, ngunit dahil sa wakas ay natagpuan na nila ang kanilang sentro. At mula sa sentrong iyon, nakikipag-ugnayan sila sa mundo sa isang ganap na bagong paraan. Nagbibigay sila mula sa pag-apaw sa halip na pagkaubos. Tumutulong sila mula sa inspirasyon kaysa sa obligasyon. Nagmamahal sila mula sa kabuuan kaysa sa pangangailangan. Kumonekta sila mula sa pagiging tunay kaysa sa pagganap. Ito ang tinatawag kong sovereign sensitivity. Ang kakayahang maramdaman ang lahat habang nananatili sa iyong sarili. Ang kakayahang magmalasakit ng malalim nang hindi nawawala ang iyong sarili. Ang kaloob ng pagiging parehong bukas at may hangganan. Parehong malambot at malakas. At narito ang magandang kabalintunaan. Kapag ang sensitibong kaluluwa ay huminto sa pagsisikap na pasayahin ng lahat, kapag huminto sila sa pagsipsip ng damdamin ng lahat, kapag sa wakas ay inuuna nila ang kanilang mga sarili, talagang nagiging mas epektibo sila sa pagtulong sa iba. Hindi mas mababa, higit pa, dahil hindi na sila nakakatulong sa pagkasugat. Sila ay tumutulong mula sa kabuuan. Hindi nila inililigtas ang mga tao para maramdamang mahalaga. Sinusuportahan nila ang mga tao dahil ito ay tunay na nagpapakilos sa kanila. Hindi nila inaayos ang mga problema upang maiwasan ang kanilang sarili. Nagbabahagi sila ng karunungan na kanilang nakuha sa pamamagitan ng kanilang sariling pagpapagaling. Ang nagising na sensitibong kaluluwa ay nagiging isang uri ng parola. Nakatayo sila sa matibay na lupa, patuloy na nagniningning ng kanilang liwanag, na nagliliwanag sa landas para sa mga handang makakita. Ngunit hindi nila hinahabol ang mga barko sa hamog. Hindi nila iniiwan ang kanilang pwesto upang iligtas ang bawat barkong nasa kagipitan. Nagtitiwala sila na sapat na ang kanilang matatag na liwanag. Na ang mga nakatakdang hanapin ang kanilang paraan ay mahahanap ito. Ito ang tunay na serbisyo. Hindi sakripisyo sa sarili, kundi pag-aalay ng sarili. Hindi pagkaubos, kundi kontribusyon. Hindi pagiging martir, ngunit karunungan. Kaya, ano ang mangyayari kapag ang isang sensitibong kaluluwa ay huminto sa pagpapasaya sa lahat at nagsimulang makita ang katotohanan? Hindi sila nagiging mas mababa, mas nagiging sila. Mas tunay ang kanilang mga sarili. Mas tunay na konektado. Mas malakas ang present. Mas nagniningning na buhay. Ang tunay na sarili na laging nandyan, nakabaon sa ilalim ng lahat ng kinalulugdan ng mga tao, sa wakas ay lilitaw. At lumalabas na ang tunay na sarili ay kahanga-hanga. Hindi dahil ito ay perpekto o naliwanagan o higit sa lahat ng pakikibaka ng tao, ngunit dahil ito ay totoo. Maganda, magulo, matapang na totoo. At sa mundong puno ng mga maskara at pagtatanghal, ang pagiging totoo ay ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Well, nakarating ka sa finish line. Pinatunayan na niya ng iyong pangako sa paglago. Kung may nagbigay ng inspirasyon sa iyo ngayon, pindutin ng like, subscribe, at ibahagi ito sa taong nangangailangan nito. Mag-comment ng wisdom para malaman kung bahagi ka ng iilan na sumusubaybay. Patuloy tayong magbago, isang video, isang aralin, isang tagumpay sa bawat pagkakataon. See you sa susunod.